guys, narinig nyo na ba to? Ito, pakinggan nyo. In other news, starting next year, foreign workers with E9 non-professional employment visas will be allowed to work at hotels and other types of accommodation businesses in South Korea. The government made this decision during a meeting of the Foreign Workers Policy Committee on Friday, expanding the industries available to E9 visa holders. This comes in response to the increasing labor shortages in the hospitality industry. Under the decision, hotels and other accommodation businesses in Seoul, Busan, Gangwon-do Province, and Jeju Island plan to pilot the hiring of foreign workers as cleaners and kitchen assistants next year. So guys, napakagandang pakinggan po, no? Parang good news po sa atin yan, sa inyong lahat na gustong makapunta po rito sa South Korea at sa ganung uri ng trabaho. May mga talagang expert sa ganung bagay, lalo-lalo na yung mga nasa larangan ng kusina, yung kitchen crew, kitchen helper, yung mga may mga training na o experience na sa hotel, yung mga hotel cleaners, yung mga bellboy na tinatawag nila, at saka sa iba't ibang sangay ng malalaking accommodation dito na nangangailangan ng parang katulong na tagapaglinis. Kaya nga service industry po tayo, pero it doesn't mean talaga na yung terms na service industry ay katulong ka. Parang iba yun, di ba? May mga DH tayo dito na nagkaroon na nga ng pilot, di ba, na sa mga baguang mga EPS na kinuha, sariling program yun ni South Korea para sa mga DH natin. Hindi ko lang alam kung naging successful o hindi. Kasi ang pinaka binabantayan natin yung EPS, dahil isang EPS workers po tayo dito. So ngayon guys, nandito na naman po tayo dito sa favorite spot natin. Yan, sarap na, ang ganda ng upo natin sa ilalim ng puno ng Nara ba to tinatawag? Hindi ko alam kung anong tawag nila dito sa South Korea, basta napakalaki niya. So yan yung kalsada, main road. So naka-cinematic yung camera natin, kaya medyo blurred po yung nakikita po ninyo. So well, anyway guys, may napanood akong videos. So napakagandang balita nito. Ang E9 visa holder daw, pwede ka nang lumipat sa, kung halimbawa E9 visa holder ka tapos nasa manufacturing industry ka, pwede ka daw lumipat sa service industry. So pinanood ko, tsaka pinakinggan ko bawat komento, binasa ko, parang yatang talagang totoo naman, legit naman daw yung balita. Pero para lamang po to sa mga EPS passer. At tawag dito, may approval na. Halimbawa, nasa manufacturing ka ngayon, gusto mong lumipat sa service industry. Service industry, kagaya ng napanood nyo, yung unang video natin na pinapakinig ko sa inyo, nakapaloob din yung mga logistic company. Yung tawag dito, food and beverage section, yung mga parang waiter ka sa isang restaurant. Tapos yun nga, yung nasa hotel, bellboy, cleaners, kitchen crew, parang ganyan po. Lahat ng klase ng mga service industry dito na related po dun sa industry na yun, pwede po na kayong makapagtrabaho kung lilipat po kayo. Tapos, makikita mo daw yung pangalan mo dun sa DMW, kung sino yung nakapangalan dun, sila lamang yata ang pwede o allowed na magpalipat. So sa mga kababayan natin na visa, E9 visa holder na may approval na EPS, kung gusto ninyong magpalipat daw, parang pwede yata. Makikita mo yung pangalan mo doon. So nasa inyo na yun kung anong gusto ninyong piliin. Pero sabi nila, pwede ka lumipat manufacturing to service industry. Basta't passers ka lang po. Yan po yung inilabas ni DMW daw sa kanilang page yata. So ipopost ko dito yung link na yon kung saan po ninyo makikita. Gagawin ko po na kasi may mga kinokontak ako, nagtatanong ako kung saan makikita yung link na yun. Nagbase lamang ako dun sa comment section box nila. So sabi nila dun sa DMW registry, basta may ganun siya. Ipapakita ko dito sa screen. Napakagandang balita po niyan mga kabulol, kasi yung mga ayaw talaga mapunta sa manufacturing, yung sa literal na factory, ito na po yung pag-asa po ninyo para makapagtrabaho po rito as a EPS factory worker po. Kasi same din yata yung ng rate. Ang hindi ko lang alam at hindi ko sure, parang yung sa service industry, kung magtatrabaho kaya sa halimbawa sa kitchen o kaya sa hotel, hindi ko po alam kung nangangailangan ng NC2. Kagaya po ng DH, di ba, nangailangan sila ng NC2. Kailangan dun kasi para makapunta ka rito. Sa mga naunang kasama dun sa pilot na ginawa ng gobyerno ng South Korea, alam ko may NC2 po yung mga nakarating po rito. And then yung NC2 kasi parang nasa dalawang industry lang yata sa pagkakalam ko, yung shipbuilding industry at saka yung DH industry. So hindi ko lang po DH industry, basta DH po rito na mga kababayan natin na nakarating na rito.
So hindi ko lang alam ngayon dun sa bagong rules na naman na ipinilabas po ni South Korea, yung pwede kang magpalipat to E9 visa to manufacturing na kung saan ka nag-take ng exam and then lilipat ka sa service industry. So, hindi ko lang alam kung kakailanganan ng NC2 po doon. Pero mas maganda, makakatulong na rin po kung may mga NC2 na po kayo ngayon pa lang. Kasi mapapakinabangan nyo po yan in the future, hindi lamang po dito sa South Korea. Sa iba't ibang mga bagay na in the future, malay ninyo, kayo po ang makikinabang dyan sa mga may oras pa, mag-enroll po kayo sa malapit na ano po dyan, TESDA. Alam ko, marami dyan sa mga lugar natin sa Pilipinas na basta sa legit lang, magagamit po ninyo yun. Kasi kahit mga seaman ngayon guys, ina-acquired na nilang may NC2 na certificate, napaka-importante po nun. So ngayon, wag nyo lamang sanang kakalimutan guys, lahat ng mga bagay hindi po ganun kadaling makakuha, magawa. Alam natin may kakakibat yan ng mga consequence na mga kailangan mong paghirapan. Hindi po ganun kadali lahat ng mga bagay na pinaplano natin at maayon sa sarili natin at naaayon sa kagustuhan po natin. Alam nyo bakit? Kasi hindi po natin kontrolado yung lahat ng mga bagay-bagay. Kaya matuto po tayong magtiyaga, maghintay, di ba? Hinay-hinay lang, one step, one at a time. Huwag po natin lahat sa isang bugso, lahat gawin yung pagsabay-sabay natin, nabubulo na naman po si Kablol. So well anyway guys, ito gusto ko pong i-justify po yung content ko, yung mga bagay na ipinapaliwanag ko, nakakataba lang ng puso dahil may mga kababayan po tayong nagbigay ng feedback sa mga ipinapaliwanag ko sa larangan ng realidad ng tunay na buhay na maaabutan po ninyo rito. Kahit anong pamamagayan, basta nasa South Korea kayo. So sabi ni ito si Jarvin Castro, ito, uulitin ko po to, minention ko na siya sa mga previous vlog ko. Sa mga hindi pa po nakakalam, sabi niya, grabe trabaho dito ngayon, sabi niya, pinasukan ko, 12 hours duty, walang break time. Bilisan mo na lang kilos mo para makasubo, pagkain at makapagkape. Panggabi pa, pero laban lang para sa pamilya. Tama lahat ng sinabi mo, sir, God bless, laban lang. So, yan po yung isa sa mga nag-comment sa atin. Tapos si Erwin Abra. Ito, sabi niya, Kabulol, last year pa ako nakasubaybay sa'yo. Passer ako kay LT21. Mag 2 months na ako dito sa Socor. Lahat ng sinasabi mo tumatatak talaga, grabe ang trabaho dito. At mura. At mura galing sa Koreano, lalo't nasa adjustment pa lang ako. Dumadaan rin ako sa sitwasyon na ganyan pero pinipilit lumaban. Salamat sa mga payo mo, idol. So, yan po yung mga gina-justify po nila, yung kanilang naranasan, yung kanilang experience bago lamang po to. 2 months pa lang po si Kabayan, yung nauna nating binanggit. At saka po si Erwin, ito, bago lang po sila rito. Tapos kay JR Quendem Salcedo. Sabi niya, boss, paano po yung pondo ng isang buwan? Valid po ba yon? Sa release at wala po kaming overtime rate. At sa weekend rate, literal na regular rate, pero 13.5K 1 per hour kami. 5 employee po kami at wala daw kaming yoncha. So, ayun yung mga nangyayari sa tunay na realidad dito. So, sa madaling salita, in short, release si Kabayan. Tapos, ang sabi niya, pumupondo daw sila ng isang buwan. Grabe, napaka nito pero may mga company talaga yung iba kung narinig nyo sa mga previous vlog ko, yung si Queen, pumondo sila ng 3 buwan. Hindi sila nagsahod ng 3 buwan. So, ibibigay nila yung para sa pang-4 na buwan. Tapos yun, magtutuloy-tuloy, mag-per monthly na yata yung kanilang pagsahod. Pero, kinailanganan talaga nila ng pumondo ng 3 buwan. Magkakaiba po ang rules ng company. Patakaran talaga, nasa company po yan. Hindi pare-pareho yung mga company. Pero kami, ang pondo lang namin, 10 days lang. So, sahod namin ng 10, pumopondo kami ng 10 days. Bali, ang cut-off namin 30 and then magsasahod kami ng 10. Bale 10 days lamang po yung pondo namin. So, 5 silang employee daw. Tapos yung rate nila sa parang Sabado-Linggo kasi automatic pag Sabado-Linggo. Yung Sabado kasi every other Saturday sa amo yung 2 Sabado sa atin. Pag pinasukan mo yung Sabado para sa atin, automatic overtime pay rate po yun. Basta pumasok ka ng 8 hours, pag lumagpas doon, lahat yun, overtime rate po yun. Hindi siya ordinaryong bayad lang. Like sa Monday to Friday, hindi po ganon. Ano po? So, ang mapapayo ko sa iyo, kapatid, ang gawin mo, magtanong ka sa amo mo. Tapos yung napaka-importante na nakapukaw ng atensyon ko, yung yoncha. Ang yoncha kasi, yung tinatawag na yoncha, ibig sabihin ng yoncha, ilyon, di ba? Ilyon, yung 1 year, kaya may ilyon, kasi taon yan.
kumbaga yearly leave yan. Kailangan maibigay nila yan kapag hindi mo nagamit. May mga Wolcha pa nga eh. May mga lingguan na leave pa nga na bakasyon na ang daming yoncha dito. Hindi lang po itong yoncha na to. So kapag hindi nagbigay, yung amo mo ng yoncha, pwede mo siyang ireklamo sa labor kasi matik yan pag naka isang taon ka sa South Korea. Pag naka isang taon ka sa company dito sa South Korea, magkakaroon ka ng 15 days na yoncha. Depende na lang. Basta't hindi bababa sa 10 days kung ano man yung mga pinagkasunduan nyo ng company kasi magkakaiba rin yung kasunduan nyo. Pero nakalagay sa labor, red calendar is red calendar. Matik po yan na holiday. Pag pinasukan mo, kailangan overtime rate. Pag hindi mo pinasukan, hindi ka rin naman absent. Tapos meron din na mga kababayan tayo na nag-comment sa mga previous vlog din natin. Ito sabi niya, kaya in the end sa Pilipinas ka pa rin babalik. Kasi kahit mababa sahod, at least hindi kasing toxic ng mga Koreano, ng Korea, sabi niya. So siyempre sino ba yung sinasabi niyang ng Korea? Mga Koreano, di ba? Taas ang suicide rate dyan. Tama po, napakataas ng suicide rate dito. Dahil yun nga, yung pagod na yung katawan mo pero kinakaya mo pa, pero yung pagod ng utak mo, yung stress hindi na minsan kinakaya, na de-depress. Kaya pinakamadaling paraan para mabawasan man yung hirap na pinagdadaanan nila, nagsusuicide yung mga Koreano rito, more on mga celebrity, sikat pa, nakikita nilang nila wala nang buhay sa mga kwarto po nila. So sabi niya, napakataas ng suicide rate dyan. Tapos baba pa ng tingin sa atin ng mga Koreano. Samantalang dito sa Pilipinas, nirerespeto natin sila. Tingin ng mga kabataan sa atin, tayo daw ang pinakamababang uri ng Asian. Patawahe. Kaya kung pupunta lang ako dyan, for the sake ng pera, tsaka kung walang-wala na ako dito sa Pilipinas. So, it's a choice, di ba? Choice ni kabayan yan. Yan po yung sarili niyang opinion, nirerespeto natin. Pero sa bandang huli, kung titignan mo yun, babasahin mo tong comment niya, may punto rin naman si kabayan, di ba? So, talaga nga naman napakababa ng tingin ng mga Koreano sa atin dito. Alipin yung touring nila sa atin dito. Kaya swerte yan lang dito sa company, but more on talaga malupit yung mga amo dito. Ang katotohanan nga dyan, pag nagkasakit ka, wala mang pakialam sa iyo yung mga Koreano rito eh. Lalo na pag na-confine ka sa hospital, walang magbabantay sa iyo, hindi ka babantayan ng mga yan. Mga kaibigan mo, mga kakilala mong sila pa rin ang masasandalan mo sa oras ng dumating ka sa ganung sitwasyon. Kaya stay healthy at saka mag-invest kayo sa masasarap na pagkain para sa katawan nyo kasi yan ang pinakapuhunan natin, katawan natin eh. Di ba, sa pang-araw-araw ng trabaho natin. Huwag nyo laging isipin yung puro overtime, pagod. Naku po. Kapag lagi nyong inisip yun, kikita kayo ng pera, kikita kayo ng pera. Alam nyo, mas hindi nyo magagawa lahat ng mga gusto ninyo kapag nagkasakit kayo. At mas kikita ka ng pera, mas maraming pera kapag yung katawan mo is healthy, malusog. Walang magpahinga ka rin paminsan-minsan, deserve ng katawan mo yan. Huwag naman puro hataw sa trabaho. Ang trabaho nandyan lang yan, hindi man umaalis. Ang kontrata rito hanggang 10 taon. Kaya mong makapagtrabaho rito sa South Korea. Ngayon nga, kahit may release ka, pwede ka nang masinsir hanggat gusto ka ng amo mo. Kaya huwag nyong masyadong hapitin. Huwag kang masyadong humataw. Mag-relax ka rin. Kaya ikaw, kabulol, ikaw na nanonood, o kayo, pag dumating na kayo dito sa South Korea, nagtatrabaho na kayo, dati pinapangarap nyo lang na makapunta ng Korea, ngayon natupad na po yung pangarap nyo, narating nyo na yung bansang to, galingan nyo lang sa trabaho. At saka yakapin din natin yung mga pangit na meron dito. Kasi kung lagi nating binabantayan, lagi nyo tinitigdan yung mga magaganda, at ayaw yung mga pangit na nangyayari, hindi kayo magsusurvive dito. Magkaiba po yung klase ng trabaho sa Pilipinas at klase ng pagtatrabaho dito sa ibang bansa, lalo na sa South Korea. Bukod sa, yun nga, pipiliin nating mapalayo sa pamilya natin, wala tayong matatakbuhan talaga rito para pagkuhanan na ng lakas na loob. Pag dumating yung time na talagang parang exhaust na tayo sa mga nangyayari, lahat ng tao sa paligid natin parang toxic, nagkakaroon tayo ng tawag dito, anxieties, di ba? Anxieties tawag natin dun, yung parang feeling natin, lahat na lang ng ginagawa natin mali, wala man tayong karamay, wala mang ni isa may pake sa mga mararamdaman ninyo o mangyayari sa inyo dito sa South Korea. So, yun ang masasabi ko po sa inyo, guys. Tsaka ito, napaka-legit nito, idagdag ko lang, pag nandito na kayo, piliin nyo yung mga pakikisamahan nyo. Maraming mga klase ng mga tao rito na magdadala sa inyo sa mga hindi dapat na mga nakakasanayan ninyo pag nandito na kayo. Kasi lahat dito, open dito, malayo. South Korea, maraming dumaranas dito ng depression talaga. Nandito na kayo, guys,
kung kaya nyo tiisin yung magbakasyon, halimbawa uuwi ka after mga 3 years isang beses, ganyan, o kaya 2 years isang beses. So mas maganda yon. So ito ay para lamang po sa mga kaya yon, hindi ko po sinasabi lahat. Kasi kung gusto ninyong pumonte yung pananatili nyo dito, pagtatagal nyo dito sa South Korea, actually kahit naman sa bansa, di ba? Kung ang habol natin dito, pera talaga, at ayaw nating mawalay na napakatagal na panahon sa pamilya natin. So ang gawin nyo, huwag kayong magbakasyon ng malimit. Kasi may mga kababayan tayong every year nagbabakasyon. Siyempre, every year nagbabakasyon ka, kung halimbawa 5 taong ka rito, tas sa 5 taon na yun, 3 beses, 4 na beses ka nakauwi. So siyempre, kada uwi mo gumagastos ka. Hindi naman yan shoulder ng amo mo pag umuwi ka ng bakasyon, yung ticket pa lang. Hindi naman ticket lang yung bibili mo, magbibigay ka ng mga pasalubong, di ba? Alam natin talaga na kailangan natin yan. Pero may mga kababayan tayo kasi na tumatagal sa ibang bansa, wala pa rin sila naiipon, wala pa rin silang naitatabi. Kung titignan mo, kahit na nagbabakasyon sila, wala naman sila sariling bahay na nabili. Dahil nga, yun nga, halos lahat ng sahod niya na napupunta dahil every year siyang nagbabakasyon. So ito opinion ko lamang guys ha. So hanggat maaari, kung kaya nyo talagang tiisin ng isang beses lang kayo umuwi sa loob ng 2 years o after 5 years nakauwi kayo 2 beses lang. So possible na after 5 years na yun, ano ba, uwi ka, 5 years ka, may plano ka magbakasyon, tapusin mo muna yung 2 years mo. Pag natapos mo na yung 2 years mo, babalik ka, bubunuin mo na lang bali 3 years. And then umuwi ka na lang nun, tapusin mo na yung kontrata mo na 5 years. Yung huling araw mo na pagtatrabaho rito, iuwi mo na at nang hindi ka na magbabalik pa dito. 'Di ba? Ang maliles mo doon, taon ng maliles mo. Kasi isa-save mo yung pera na gagamitin mo sa future ng mga anak mo kung may pamilya ka na. Yung kung kaya mo lang, kasi para sa akin kasi yun ang ginawa ko. Para pag umuwi ka, wala nang balikan, 'di ba? Kasi napakatagal dito sa South Korea ang pwede kang makapagtrabaho. Okay, kung kukunin mo yun, sasamantalahin mo yung panahon na yun, umuwi ka every year, baka isang araw magulat ka na lang natapos pala yung kontrata mo, wala ka man naipundar. Eto guys pang sariling opinion ko. So eto guys, again, dito ko na tatapusin ang ating usapan, ang ating kwento. So kita-kita tayo sa susunod gagawing video. Maraming salamat po sa mga patuloy tumatangkilik na nanonood sa mga videos na ina-upload natin. Ituloy nyo lang yung plano ninyo, ituloy lang yung pangarap nyo. Huwag nyo sukuhan yung mga pangarap ninyo dahil wala namang ibang gagawa yan. Wala namang ibang makakapagbigay sa atin ng mga bagay na ginugusto natin. Basta tandaan nyo lang, lagi lang ninyong samahan ng tamang diskarte at lumaban tayo ng patas at siyempre magtiis. Huwag tayong magmadali sa mga bunga ng mga bagay na ginagawa natin. Tapos hindi mo pala namamalayan, isang araw nandoon ka na pala sa dati mong pangarap, di ba? So, yun lang guys. So, kita-kita tayo sa susunod kong gagawin video.